Ay, hello po, ayan. So, although naghilo ako ulit do'n sa isa sa aking, i-upload. Um, Magbibigay lang po ako ng mga short commentaries ha, about sa mga bagay-bagay. Hi, hello everyone. Ayan, a pleasant day to each and every one of you. Ayan, kahit nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa, magandang araw po sa iyo. Kung ikaw man ay nakahiga o gabi man dyan sa inyo, no? Filipinos are great. The Philippines is great. Okay? So, yan po ang lagi nating iisipin. So, nalungkot lang po ako doon sa dumaan sa wall ko. So, I just want to parang i-share lang sa inyo, no? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Masyadong nabibaby ang mga kabataan ngayon, no? In some of the, because of the social media. Hindi ko naman masisi ang mga bata kasi because they were born, no? They were born in this world wherein punong-puno na ng social media na ang inaakala nila, yung naririnig nila, nakikita nila, napapanood nila, akala nila ay tama. And sometimes nga, very painful yung magulang nga ano ayaw na sundin kasi mas pinapaniwalaan pa ang social media. So, nakakalungkot kasi it pains to the, that's very painful to the parents, no, like me na ganun mga nakikita mo sa kabataan ngayon. Although ang anak ko hindi naman ganun, no. Slightly, kuminsan nahahawaan siya. But because we are Christians, talagang pinapalaki namin siya sa tama. Ano? Although nakakagamit na talaga siya ng, ano, ng mga cellphones na kasi totoo lang, yan ang mga dahilan kung bakit bawal na bawal kayo gumamit kabataan ng ng cellphones na makapag-engage kayo sa social media kasi nga nasisira ang inyong whole being na kung saan dapat nag-aaral pa kayo ng mabuti, no? Kayo ay dapat focus kayo sa inyong pag-aaral at sa pagbi-build up ng inyong sarili, no? Bakit sinasabi nung araw na mas matatalino ang mga tao nung araw? Hindi naman yun sa ganun eh. Kasi nung araw kasi wala pang social media. So, focus sila sa buhay, sa pagpapalago ng personal, ng mga bagay-bagay, pagbi-build up ng sarili in all aspects, no, of life. Hindi ka mukha ngayon na there are many interruptions in life. Kaya talagang, to be honest, no, hindi natin masisi yung mga kabataan. Nalulungkot lang ako na bagsak nga talaga because of the social media. This is actually the, ano, the effects of yung modernization, ano, of the global lalo na yung sa AI natin, ano, modernization globally, no? Ito yung epekto sa atin sa ating mundo. Nakakatakot na talaga kasi talagang sinisira ang ating buhay, no? So nalulungkot lang ako kasi in comparison, nagkakaroon ng comparison tuloy kaya nagiging mabuti ang noon. Kasi nga nagiging mas matalino ang noon kasi nga walang interruptions, no? So kaya sa mga kabataan, sana sumunod tayo sa ating mga magulang, no? Hindi kayo pinapalo or hindi rin kayo pinagsasabihan to destroy your life or sa sarili niyo i-destroy kayo. Magulang 'yan eh. Kung mayroon mang magulang na hindi okay, ilang porsyento lang 'yun. But some of the parents, no, in general, ay kabutihan po ninyo ang inaalala. Kung kayo ay mapagsabihan man o mapayuhan, huwag niyo yan iti-take o mamasamain, no? Kasi yan ay para sa inyo. So nalulungkot ako at may mga narinig pa ako na dumaan doon sa wall ko na sabi, excuse me, sabi ay, ano daw, tawag dito, yung hindi raw nakakapag-aral, hindi daw totoo na makakapag-aral kapag ikaw ay mahirap. Ha? Kaya sabi ko, ano? Ang dami-daming patotoo, ang dami-daming mga live, they call this, mga testimonies, no? Isa na ako doon, no, na although hindi naman kami mahirap nung maliit ako, naghirap kami na namatay na yung tatay ko, no? So, pero syempre dahil nga turning to high school and college na ako, talagang nagdaan din talaga ako ng hirap. Mahirap ang mulang ama, no, na nagbumubuhay sa iyo. So, pero hindi yun reason para hindi ako makapagtapos ng aking pag-aaral. That's exactly the point. Lalo na ngayon, no, na mga libre ang mga colleges ngayon, state universities. So, nakakalungkot na sasabihin nyo doon sa mga nababasa ko sa wall ko na dumadaan na inilalaban ng kabataan ngayon na hindi raw totoo, na nakakapagtapos kapag mahirap. Bakit ganyan ang inyong mindset?
no? Nakakalungkot. Hindi yan totoo. Lalo na ngayon ang mga state colleges and universities nga, libre na. So, paano mo sasabihin na mahirap? Ano, hindi makakapagtapos pala. So, yes, oo, mahirap. Pero makakapagtapos. Isa pa sinabi, hindi rin daw totoo yung kasabihang poverty is not hindrance to success. Hindi raw yung totoo. Paano hindi totoo? Ang dami-dami ng patotoo na bakit sino ba? Ang dami-dami sa sa buong mundo mag-research kayo. Yung bang mayayaman, even si Henry C., yung mga mayayaman sa ating mga Pilipinas, dati ba silang mayaman? Grabe silang hirap ang pinagdaanan, kaya sila ay umasenso kasi naghirap sila. Kaya sila ay nakatapos kasi sila ay nagdanas ng sobrang hirap. So that's exactly the point I am pointing now sa lahat ng kabataan na sana wag tayo mag-spread ng mga wrong and false information kasi kapag ikaw ay ganyan nega ka na nga, nag-spread ka pa ng mga wrong informations, mga false informations, ikaw ay, 'di ba, hindi yan kalooban ng Panginoon, no? We have to lift up hindi lang po ang ating sarili kundi ang ating ibang tao at ang ating bansa, no? In the world, no? Kasi iyan ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung nega ka na nga, nanghahawa ka pa sa iba. No, sorry for the word ha, kasi yun yung nakita ko kasi doon sa mga, hindi man lahat, no, pero may mga kabataan talaga ngayon na gano'n na. Kung, parang more on nega sila, nega, kasi nga because of the effects of the social media na ang akala nila na yung napapanood nila, nakikita nila ay tama. So, hindi po yun totoo ha. Napakarami ng nakatapos na mahirap at doon sa sinasabi na poverty is not hindrance to success, totoo yun, no? Huwag niyo sirain yung kasabihan na yun dahil yun ay totoo. Okay? So, napakarami nag-spread ng false informations about that na hindi raw yung totoo. Pwede ba mag-research kayo kabataan, mag-aral kayo ng mabuti at gawin ang tama, itapon ang mali, no? Hindi yung ang ginagrab natin at ang ating kiniyayakap ay yung mali. At yung tama, yun yung ating tinatapon, no? Ginagawang mali. So, nakakalungkot yun. Okay? So, nag-ano lang po ako ng aking views na sana nakatulong doon sa mga, hindi po ako sa inyo ha, disclaimer lang, hindi ako galit sa kabataan. In fact, biktima nga kayo eh. Kaya this is the reason na kung bakit ako ay nag-upload din ng ganito para maipaliwanag sa inyo na dapat tayo ay maging mabuti, hindi lang buta sa ating sarili, tulungan natin ang ating sarili, higit sa lahat, tayo ay gumawa, kumilos, magsalita ng naaayon sa Panginoon para sa ikabubuti ng ating sarili, ng ating pamilya at ng ating community and the whole world. Kasi bakit? Yan ang kalooban po ng Panginoon. So sana sa maikling ano na ito, paliwanag, sana natutunan at yun nga, mag-spread out tayo ng love at saka ng tamang informations. Huwag tayo mag-spread ng mga wrong, mga false information sa social media kasi nakakadagdag po tayo para masira, no, yung mga kabataan, which is nakakalungkot kasi kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay? So naniniwala po tayo dyan. Yan, may iba na naman din ako napanood na ganyan na yun nga daw, mga kabataan ngayon sira na. So huwag natin silang ganunin. Biktima yan. So tulungan natin sila na maisaayos ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga emosyon. Kaya kami sa ELS, that is the very reason na binabalik namin yung mga kabataan, no? Sa tamang emosyon, sa tamang mindset, at saka sa tamang relationship sa Panginoon. So I hope na may natutunan ng bawat isa. Maraming po salamat and have a pleasant day.